Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mahirap nga ba yung domestic helper sa Hong Kong? Ayan, so updated to kasi 7 months na ako and nung unang vlog ko about dito is grabe talaga yung emotional talaga ako na hirap na hirap. Pero ngayon parang hindi na. Alam mo guys, nung bago ako, nahihirapan ako and yun nga parati kong tinitignan yung kamay ko kapag lumalabas na yung ugat kasi dati wala naman tong ugat, so lumalabas na, so maiiyak-iyak talaga ako pag nakikita kong parang ang laki na ng mga ganto-ganto ng kamay ko kasi pag pansin ko sa mga katulong dito, malalaki talaga yung mga kamay dito. Ito yung mga bones na yan kasi namumersa ata. So, nung bago ako, hindi ganito kalaki yung kamay ko. Pero ngayon guys, tinatawanan ko na lang siya. Parang nasanay na ako. So, sa 7 months, parang masasabi ko na hindi naman pala ganun kahirap yung pagiging domestic helper sa Hong Kong. Pero depende pa rin talaga sa amo. Pero dito sa akin, hindi ako nahihirapan. Nung una, nahihirapan ako. Pero ngayon, parang mani-mani na lang and hindi na ako. Dati parang natataranta ako, lalo pag nakikita ko yung amo ko, yung lalaki, yung babae, tsaka yung bata, tapos nandito lang sa bahay, tapos paikot-ikot, parang nai-stress ako, ganun yung parang nararatal yung utak ko, anong gagawin ko kasi nandyan sila, parang nahihiya ako kung anong gagawin ko. Pero ngayon guys, wala na akong pakialam kahit magising kayo dyan, anong gagawin nyo sa buong araw, bahala kayo. Dati nag-hide and seek kami, char. Kapag nandito sila sa may living room, nasa kusina lang ako. Kapag nandito sila sa living room, nandun ako sa CR, nandun ako sa kwarto nila naglilinis. Kapag nandun sila sa kwarto, nandito ako naglilinis sa ano. Yung parang ganun, yun yung medyo mahirap kapag yung amo is nandito sila lahat sa bahay. Buti nga, 3 lang akin. Yung iba marami. So, masaya talaga kapag wala yung mga amo. Kaya natutuwa talaga ako kapag wala sila. Ayan. So, hindi naman ganun kahirap. Nahirapan lang ako ngayong winter kasi nga, hand wash lang yung gamit ko sa mga labahan ko and medyo mabibigat yung mga damit na suot ko. So, ano talaga, nakakapagod. Kaya every 1 or 2 days, naglalaba agad ako. Kada gabi talaga. Kasi nakita ko yung Indonesian, yung katulong ng parents ng amo kong babae. Araw-araw siya naglalaba, kada ligo niya, bit-bit siya ng balde, naglalaba siya. So, parang nahiya ako sa sarili ko. Ba't ako, minsan, 1 linggo akong hindi naglalaba. Yung, alam mo yung apaw-apaw na yung baldi ko, pati yung sa taas ko na palanggana, apaw-apaw na. Tsaka pa ako niyan maglalaba. Pero ngayon, natuto na ako. So, every 2 days, kasi nangihinayang ako sa tubig. So, naisip ko, ba't ako manghihinayang sa tubig? Sila naman yung nag-aano niyan. Sila naman yung nagbabayad. So, bahala kayo dyan, maglaba ako. So, naglalaba ako 1 to 2 days, ganyan. Ganyan yung ginagawa ko para hindi ako natatambakan. And, ngayon nga, mabibigat yung mga damit nga na sinusuot ko. So, kailangan talaga laba agad kasi matagal siya matuyo lalo pag winter, hindi siya ganun kainit. Sa summer kasi yung hangin mainit, mainit pa talaga yung panahon. So, isang araw lang tuyo na yung mga damit ko. Ngayon, 3 araw, 4 na araw, 5 araw, hindi pa natutuyo. So, magmamakaw nga ako and Merkules ngayon. So, yung pantalon na susuotin ko, nandun pa, nilalaban ko kasi binili ko yun and hindi ako sanay na kapag binili, suotin na kaagad, sanay ako na pagbili, labhan muna bago suotin, ganun yung yung amo ko pagkabili, pwede na nila agad yan suotin, ganun yung nila, paniniwala nila, tayo 'di ba lalabhan muna agad bago isuot. Ayan, so ngayon kating-kating na yung katawan ko. So, hindi naman nakakapagod. Dati naiiyak ako kapag nagluluto ako, tas diretso hugas. Nai-stress talaga ako niyan kasi iniisip ko mapapasma yung kamay ko, mapapasma yung kamay ko. Yung parang ang dami kong ang dami kong nararamdaman sa katawan. And pero ngayon guys is hindi na ako masyadong nahirapan, parang okay na ako. And 7 months na ako ngayong 2. So parang yung mga kamay ko ugat, parang okay na sa akin. Tanggap ko na na marami na akong ugat sa kamay and tanggap ko na din na katulong talaga ako dito. And ano pa ba, yung mga ugat-ugat ko sa paa, tanggap ko na din na sobrang dami na kakatayo and then kakatrabaho and trabaho tapos biglang paliguan mo yung bata. So, buti nga kamo yung bata is napapasunod ko na and alam mo ba, 25, 'di ba holiday namin, so lumabas kami and then 24 tinanong niya ako kung bukas may pasok ako, sabi ko wala, holiday ko. Sabi niya maaga ka matutulog, sabi ko oo, sabi niya sige. Tapos nakita ko silang dalawa ng nanay niya, nagbabalot sila ng regalo para sa akin. Tinulungan siya ng nanay niya
excited pa naman ako kung ano yung ibabalot niya. So, 25 na hindi sila lumabas. So, pagkatapos kong magtrabaho dito, kasi may mga kalat sila kasi kumain sila, umakyat ako agad dito sa kwarto, and then naririnig ko siyang may mga kumakalabog-kalabog dyan sa pinto. Inaayos niya pala yung mga regalo na ilalagay niya, and then may mga nakasulat nga sa papel na pangalan ko, and pinagkalat-kalat niya. Alam mo, maano tong bata na to, napaka-sweet niya. Hindi siya tinuruan ng nanay niya kasi wala namang pakialam yung mga nanay niya. Mas may pakiramdam pa to. Alam mo, pag tumanda tong bata na to, tas nagkaroon ng katulong, mabait to sa katulong, lalo pag yung katulong gusto niya, mabait to kasi napakabait niya. Ayan, so, nilagyan niya ako ng yung merong binili yung nanay niya na medyas na malaki ni Santa Claus. Nilagyan niya yun ng mga laruan niya lahat. And then, naglagay din siya ng 2 bag, and mga laruan niya lahat yun. And may mga nakasulat na pangalan na Merry Christmas. Ayan, so, nandito pa nga yung isa eh. Ayan, so, Merry Christmas. Ayan. And then, yung isa, I love you. Ayan, I love you to Jen. Ayan. I love you, Jen. Ganyan. So, ganun niya ako ka-love. And then, pag gising ko nga, nakita ko, ayan, may mga laruan dyan sa labas, and merong box na puti. May nakalagay Merry Christmas from Emma to Jen, and then I love you. Ayan, so hindi ko binuksan, nantay ko siyang magising, tas nung nagising siya, binuksan ko, alam mo yung laman, yung laruan niya na flashlight. Punyeta talagang bata na yun. Pero at least, diba, mabait, and nararamdaman ko pa din yung Pasko kahit na sabihin mong wala akong, alam mo, napakakuripot nila, wala akong natanggap ni pisong duling mula sa kanila. Yung iba, di bang mga amo nagbibigay kahit 100, sa kanila wala. Hindi nga sila lumabas ng 3 araw kasi alam niyo kung bakit? Wala silang pera ata. Hindi ko alam. Kasi bumili sila ng appliances dito sa bahay, ng kuna, marami silang pinamili, and parang naubos yung pera nila. So, nananahimik sila dito, hindi sila lumabas. Alam ko kapag may pera sila, hindi yan sila maperme kasi yung babae gustong-gusto nito lumabas at kumain sa labas. So, nitong time na to nanahimik sila. Pero kagabi hindi na ata natiis ng babae yung mga ulam namin dito sa bahay na paulit-ulit. Hindi siya nag-inarte siya sa asawa niya na ayaw niya na nga kumain dito. To sabi ng lalaki, sige na, magbihis ka na, bilisan mo, sabing gano'n ng lalaki. So ayun, masaya na yung babae, lumabas sila, iniwan yung bata lang yung pinagluto ko, kaming 2 lang yung kumain. So ganun, and madali lang naman yung trabaho kapag pasunod-sunurin nyo lang. Nakaka-stress lang talaga yung bunganga, and then yung sigaw, kaya buti hindi ako sinisigawan. Simangot, ayun yung nakaka-stress, yung yung pinapagalitan ka. Buti hindi ako napapagalitan na ngayon, ang tagal ko na din hindi napagalitan. Hindi naman niya ako pinapagalitan. Parang bilang lang yung mga time na nagkamali ako. So, ayun yung masaya ako. And, nakikita niyo naman kasi na I try my best, char. So, nakita nga nila ako pag uwi, nakapalda ako doon sa outfit ko. Sabi niya, akala niya dito lang ako sa loob ng kwarto, hindi ako lumabas. Kasi yung sapatos ko nga, lumabas siya, bumili siyang pagkain, mga namalengke. So, paglabas niya, nakita niya yung sapatos ko doon. So, iniisip niya, nandito lang ako sa loob ng kwarto, nakahilata. So, naglabas siya ng pagkain, noodles, tsaka maling. Siguro paglabas ko, ibibigay niya yun kasi nilagay niya doon sa may lagayan ko. Tapos, nagulat siya nung binuksan ko yung pinto 4:00 ng hapon. Sabi niya, oh, akala ko nandyan ka sa loob. Sabi ko, hindi, wala. Sabi ko, iniisip mo kasi yung sapatos ko nandyan sa labas. Sabi ko, ganun. Sabi niya, oo. Sabi ko, iba yung suot ko. Nagsuot ako ng boots. Sabi ko, ganun. Tapos, ayun, natawa siya. Then, naligo ako. Tapos, marami silang kalat. Niligpit ko. And then, ayun, umakyat na ako dito sa kwarto. So, pagka nandito sila sa bahay, marami talagang kalat na mga nilulutuan.